Yan, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, sige po tayo po yung magsitayo sa umaga po to. Nakita ko po, no, parang masaya po ang bawat isa sa umagang ito. Yan. Muli po, okay lang po ba kamayan, batiin, yan, yung bawat isa po ulit. Although nakita ko po kanina nagkakwentuhan na po agad, no, pagkapasok pa lang po dito. Yes. Let's connect. Ayun, yun yung natutunan ko ngayon connect. Let's connect sa bawat isa. Let's put smile sa ating mga... Yan. Sige po. Yan po, yan. Mukhang... Yes. Yan. Sige po. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating pagsamba at pag-awit sa ating Panginoon, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Sige po, tayo po muna yung manalangin sa umagang ito. Panginoon, tunay nga po na kayo mabuti, dakila, hindi nagbabago, Lord God. At patuloy nga po na sinasamba namin kayo, pinapapurihan sa umagang ito. Sa loob ng isang buong linggo, Panginoon, ay nakita po namin na tunay nga po na kayo tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi kayo nagbago. May mga bagay man na hindi namin kayang kontrolin, Panginoon, pero sa puso po namin, naniniwala kami. We believe, Lord God, na kayo po ay in control, Panginoon. Dahil po dito, patuloy nga po na mas nananampalataya po kami, O God. Salamat din po, O God, sa mga nakakasama po namin, Lord, sa araw-araw, sa aming pamilya, even sa aming mga kapatiran po dito sa simbahang ito, O God. Patuloy nga po na, dahil po sa kanila, Panginoon, kami po ay patuloy na nagkakaroon po ng init sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. And patuloy nga po na kayo po magbigay sa kanila pa po ng blessings to Lord God and yung katapatan pa po ninyo, Lord God, sa amin, Panginoon. For this morning, may we praise your name, overflowing, Lord God, Lord, na mabalikan po namin lahat ng binigay nyo sa amin, lahat ng pinagkaloob niyo po sa amin sa knowledge and wisdom na patuloy nga po na pinagkakalob sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, God. And for this morning, kayo po yung itataas namin, bibigyan ng papurihan, hindi po yung aming mga sarili, Lord God. May we gaze upon your name, your face, Lord God. May we seek you in this morning, Panginoon. Maiwan po muna namin lahat ng mga iniisip po namin sa aming mga bahay, Lord God, sa aming mga trabaho, sa aming eskwelahan. At patuloy nga po makita po namin, mabigyan ko ng papuri at pasasalamat dahil kayo po ay tunay na mabuti sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Lord God. Kayo po yung aming tinataas, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, can we give highest praise and adoration sa ating Panginoon? Sige po, patuloy po tayo umawit na pagsamba.
glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. All that we are. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise. Come on, let's sing. All that we are. Tayo po. All that we are for your glory. All that we are for your Let's sing Jesus. Jesus, all that we are for your glory. We praise you. All that we are. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. Oh, 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 oh. Yes, God, thank you, God. All that we are for your glory, Panginoon. All that we are for your glory. Who compares to you? Who set the stars in their place? You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares? Who compares to you? You bring the morning light, the hope of all the earth. Its rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one
holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. You are. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Church, let's sing. You are holy. Holy worthy is the Lamb, for you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For the last time. For you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Say worthy. Worthy is the Lamb. Worthy. Worthy is the Lamb. Worthy. Worthy is the Lamb. Amen. You are worthy, O God. You are worthy, O God. No one compares to you. No one compares. You are marvelous, glorious. You are. Lord, we worship you. We adore you, Panginoon, for this morning. Salamat, Lord God, sa inyong kabutihan. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Sa katapatan, maraming salamat, Panginoon. Because of that, we give you the highest praise and adoration for this morning. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ.
ating scripture ngayong umagang ito. Manggagaling po to sa Genesis chapter 22 verses 1 to 12. Sabay-sabay po nating basahin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Sinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim at sila'y umalis na magkasama. Verse 7, nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang anak, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Kaya't sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y umalis na magkasama. At sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nagtayo roon si Abraham ng isang dambana. Inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At ang kanyang sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa pagkakabasa ng iyong salita. We truly believe your word can really transform lives, can penetrate the hearts, the deepest thoughts and desires of our hearts, transform it and give us new desires, Lord God. So Lord, let your word speak to us, personally speak to us, that we may live a kind of life that you want us to live, Lord. And let your Holy Spirit minister to each and every one of us, experience your real, holy, majestic, sweet presence in the midst of us. May we encounter you this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Sabi po ng ating worship leader, we believe that God is in control, though we don't really understand everything. Sino pong narito upang sumamba sa Panginoon? Taas ang kamay. Praise the Lord. Kaya lang po, sa umagang ito, pag-uusapan natin
yung word na pagsamba. Naiintindihan ba talaga natin ang salitang worship or pagsamba? Tayo po ngayong March ay nasa serye ng extravagant. So, last Sunday, Pastor Voltaire defined uh, extravagant from Noah Webster Dictionary. Sabi dito, literally wandering beyond limits. Excessive, exceeding due bounds. Walang boundaries. Yung minsan yung word na unreasonable, yung parang hindi mo talaga siya akalain, lubos akalain, hindi kayang imaginein ng finite mind ng tao. When we say extravagant, it is not within ordinary limits of truths or probability. It is like from usual bounds or other usual bounds. So hindi siya napipigil wala siyang limitasyon. Sobra-sobra, sabi nga lavish sa Tagalog, labis. Labis katulad noon, labis. And last Sunday, pinag-usapan po natin, may pinakita pong book sa atin si Pastor Voltaire, yung Spiritual Formation of Leaders. Although, pinaltan ko lang po ng picture ngayon, pero from the book ng Spiritual Formation of Leaders from DAI, na pinag-usapan natin yung lahat-lahat. Tayo bilang mga kumilala sa Panginoon, naranasan yung dakilang pag-ibig niya, bumuhos yon sa atin. Ang Diyos hindi nagbuhos sa atin ng patak-patak, kundi labis sa pamamagitan ni Hesukristo. At anong illustration ang pinakita sa atin last Sunday? Na si God as the picture, He is the source of energy, direction, passion, love, and everything else you need for life and ministry. At kung may buhos ang Diyos sa cup ng ating mga buhay, may tinatawag na overflow. At yung overflow na yon ay pupunta sa saucer, platito, means our relationships. And it also will affect the ministry, family, or organization kung nasaan tayo. So ang pinakamahalaga dyan, ang pinakamahalagang tanong, may overflow ba tayong nakukuha from the infinite source, which is kay God? So sabi nga, kung ano ang laman ng baso, siya ang lalabas. And pinag-usapan din natin last Sunday na we received the love of God, the overflowing love of God, that while we were still sinners, Christ died for us. He understood that. The underserving sinners like us who must be put to judgment, yet out of His great love for us, He sent His own only beloved Son to die in our place. Because of that, we receive an overflowing reconciliation. Pakikipag-ugnay, pakikipag-ayos. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, apart from Christ, we were His enemies, God's enemies. Yet, though we were God's enemies, God reached out to us and plead to us, come to Him. Because of that, the moment we receive Christ as our personal Lord and Savior, we have received the life of Christ, the overflowing life. We had this new life, a new nature given by God. This is not from ourselves, but from God. Now we are a new creature. And out of this overflowing love, na-receive natin yan, yung kaugnayan, pagkasundo sa Diyos, at yung bagong buhay na nanggaling sa Diyos. Anong
response natin. At yun yung pag-uusapan natin sa susunod na 3 linggo. 3 linggo pa. 4 pa ba? Simula ngayon, ayan. So, yung last Sunday natin is Resurrection Sunday. So, 3 Sunday, pag-uusapan natin. Yung araw na ito, ngayong Sunday na to, when we experience the overflowing love, reconciliation in life, our response is extravagant worship. Next Sunday, extravagant giving. And the next Sunday after that, extravagant love. Yung worship po sa Panginoon ay hindi pinipilit ng Diyos sa atin. Actually, hindi niya kailangan yon because He is eternal, from everlasting to everlasting. He don't need us. Yet, worship is for us. To experience the closeness, the majesty, and glory, and it will change us from the inside out. And real worship can only be experienced when we have experienced the overflowing love of God, reconciliation, and the life na meron tayong galing sa Kanya. Now, yung pong pag-uusapan natin, when we hear the word worship, anong madalas na unang pumapasok sa isip nyo or karakter sa Bible ang kalimitang pagdating sa worship, kilalang kilala siya, di ba? David, sabihin na natin, sino pa ba? Yung mga Levites, ayan. Well, of course, sa New Testament, Paul and Silas, even in the prison, they worship the Lord and sing songs of praise. When we hear the word worship, laging ang nasa isip natin, ang kadikit ay, sabihin na natin, kantahan. Ayan. Which is, singing songs is just one expression of worship. But that is not worship itself. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga, the worship itself. The worship itself. At pag-uusapan natin bakit tayo nasa Genesis. Because may principle sa hermeneutics, meaning interpretation ng Bible, na kailangan na for us to understand the meaning of a word, we must go back to the first principle or the first kung saan siya unang na-mention. Ang tawag doon, the principle of first mention. Saan unang na-mention ang word na worship? Dahil yun yung magdidictate ng definition or ng elements ng worship ng buong Bible. So, pag-uusapan natin the first mention of the word worship in the book of Genesis. Sure, even before Genesis 22, may expression na ang mga nauna, mga anak ng Diyos or mga Bible characters in Genesis chapter 4, si Cain and Abel were engaged in sacrifice and worship. Nag-express nila doon. Genesis 5, si Enoch walked with God. Genesis 6, si Noah. Pero yung word na worship, first time lang na lumabas sa Bible sa Genesis chapter 22, verse 5. Sabi dito, sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, the donkey. At ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. So, sanabi ni Abraham, kami ay sasamba. So, itong picture na to, anong itsura ng totoong pagsamba? Sa English, New King James translation, and Abraham said to his young men, stay here with the donkey, and the lad
lad. Yung word na lad sa original translation kasi sa Tagalog bata, pero ang totoong ito ay young adult. So si Isaac ay hindi like 3, 4 years old na bata. He is a person na meron ng decision. And I will go yonder and worship. And we will come back to you. So, dito lumabas ang unang word na worship. The first mention of worship in Genesis 22 verse 5 comes from the Hebrew word shakau. Shakau, which means to prostrate in homage to your royalty, to bow down, to crouch, to fall down flat, to reverence, to give respect, to give due respect. To simply define worship, it means to give something its worth. Bigay yung nararapat, halaga. Ito po yung katotohanan. Every one of us worship something. Whether we are conscious of that or not. Isipin nyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay nyo ngayon, pinakamalaga na hindi pwedeng mawala sa inyo, that's the thing that you worship. And if it is not God Himself, there is anything that you worship beside God that you value more than God, that's your God. And if it is not God Himself, then we're guilty of idolatry. Because worship is only deserved to be given to the one who is true, which is God Himself. Charles Stanley once said that he believed that most Christians in most churches have never worshiped God. We go to church, but we don't worship. We sing songs, but we don't worship. We listen to sermons, but we don't worship. All of these things, go to church, sing songs, listen to preaching or sermons, these are just elements of worship. But they are not worship of themselves. We Christians often mistake the means of worship for worship itself. Like, worship na ako kay God kasi nag-attend na ako ng church. Nag-worship na ako kay God, grabe pa nga yung iyak ko eh. I worship God kasi napunta ako ng church every Sunday. We often make a mistake about worship. At ngayong umagang ito, pag-uusapan natin, anong meron sa isang totoong worship? At hindi siya basta-basta. Kasi nga, extravagant siya. Ang totoong worship is extravagant. So, titingnan natin, sabi, first mentioned principle, Genesis 22 verse 5 lumabas. Ngayon, titingnan natin yung scenario, anong meron doon sa worship. Una, responsive. Real worship, extravagant worship, is a response to a relationship. Second, must be submissive. Number 3, it must be sacrificial. Number 4, focused. Number 5, evident or evidential display. So pag-uusapan natin, number 1 is extravagant worship must be responsive. Pag sa Tagalog, yung meron bang sabihin na nating tugon. Ayan. Kahapon sa Bible studies at ito kwentuhan namin at nabanggit ko ang word na response, so may mga pinag-usapan kami. And isa po sa pinaka
inis na inis ang aking misis ay kapag ka may sinasabi siya tapos hindi ko napakinggan o hindi ko, hindi ko nabigyan ng pansin. Like, mga misis, totoo rin ba yan sa inyong mga mister na sabi nga niya, may nirecall si Ninya eh. Sabi, kumakain daw siya kumakain daw kami, tama ba? Kumakain kami, tapos kitang-kita ko daw siya kumakain, tapos sabay tanong ko, kumain ka na ba? Parang walang pakialam doon sa, hindi mo ba nakikita? Parang, hindi mo ba nakita na kumain tayo? O kaya minsan, kakasabi niya lang, dahil iba ang nasa isip ko o may ginagawa ko, hindi ko nabigyan ng pansin. Like, ayaw na ayaw niya yun. Gusto niya sa kanya lang ang attention ko. O yung attention, o nga, ganun siya talaga patay na patay sa akin. Pero, kidding aside, pero, you get my point na there are, sometimes ganun din tayo sa Panginoon. We neglect, respond accordingly or appropriately what He says. Now, sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Now, before we go to the first point of having a responsive worship, kailangan muna nating maintindihan yung word na sinubok, or in English, tested. Now it came to pass after this thing that God tested Abraham. The Hebrew word is nasa, translated as tested. Ang ibig sabihin, proving the quality of something. God will never tempt us to do evil things. Satan inspire us to do that. Adam and Eve were tempted by the serpent to disobey God. But mas nakinig ang si Adan at Eva doon sa udyok at temptation ng serpent kaysa doon sa kung ano yung instruction ng Panginoon. They fall. The word tested here means to prove the quality of. Kung gusto nyong malaman ang kalidad ng isang bagay, i-test nyo. And in our Christian walk, in our Christian life, we are not tested by the things that we do because may mga bagay na na-receive tayong blessings from the Lord and we go to church and do ministry. Our faith is always tested when we were put into trial. Kaya nga sabi ni Peter, di ba? Huwag kayong ma-surprise. Don't be surprised if fiery trials come upon you. Because it will just prove the genuineness of your faith. God wanted to prove the validity, the authenticity of Abraham's faith. That's the word tested. Nga, punta tayo dun sa yung characteristic ng isang true and real worship. It must be responsive. Dahil, sabi dito, tinawag ng Diyos si Abraham at sinabi niya, Abraham. Kilala ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, His name. At tumugon si Abraham at sinabi, narito ako, here I am. Nagpapahiwatig siya ng isang handang makinig ng instruction, handa sa kung anong sasabihin ng Diyos. Here I am. May mga pagtawag na ba ang Diyos sa atin? Pero hindi natin. Bakit? May mga gusto ba siyang ipagawa pero ayaw natin siyang pansinin? Responsiveness is a core feature of close, satisfying relationship.
naging good listener ako kasi gusto ni ng asawa ko ay listener. Kasi quality time ang kanyang love language. Ayoko nun. I mean, nung nagsisimula ako, hindi ko talaga gusto yun. I mean, hindi ako trained makinig. By the way, hearing is different from listening. Pwede kang makarinig, pero hindi ka nakinig. And God wants a real connection. Balik na naman tayo sa February, yung theme natin ng February. Worship, the kind of worship God wants from us is not out of performance, is not from, hindi yung makikita from the outward appearance, but from the inside. From a close, satisfying relationship. Hosea chapter 6, verse 6, sabi ng Panginoon dito, I don't want your sacrifices, I want your love. I don't want your offerings, I want you to know me. Of course, ang mga Israelites dito ay sumusunod sa instruction ng Panginoon na mag-alay. Siyempre may mga traditions and practices silang nakaugalian at ginagawa nila yung palagi. Pero alam ng Diyos na malayo ang puso nila sa Diyos, sa Kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kahit gawin nyo ang mga bagay na yan, hindi yan inaasam-sam ko. Of what we do on the outside, even though how good it is, God wants an intimate relationship with us. And this is very important in worship. I want you to know Matthew 15:8. Sabi ni Jesus, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. There is a kind of honoring in worship na hindi worship. Worship God, we must be those relationships. Because God always look at the heart. So the condition of the heart is very important in worship. Ulitin ko po the condition of your heart is very important in worship. Because worship is not just about performing. Kaya nga, ang sabi ni Jesus sa John chapter 4, nung kausap niya yung Samaritan woman, darating ang panahon na hindi na magwo-worship ang mga tao sa templong ito or sa mountain na ito, but because they will worship spirit and in truth. Nakadepende sa lugar. Worship in spirit and in truth means we are responding to all that God is as He revealed in the Bible. When I understand who God is and what He has done for me, I worship Him when I respond to His revelation with humility, gratitude, reverence. Ang sabi dito, worship in spirit. Something supernatural. Kaya napakahalaga yung pagkilala natin kung sino ang Diyos. Maraming mga tao hirap mag-worship because they see God as a thing to be studied or isa siyang ideology or theory na kailangan mong pag-aralan. So, worship will never make sense dahil para lang siyang isang subject sa school.
Or when we worship God, we just want the feelings, satisfy the condition of our hearts, our problems, and all of these things. And parang, I want to heal from my all these problems and all, and I want to feel good about myself. So we look at God as something, I think I worship the Lord because I feel something. Real worship is spiritual. Without the Spirit of God, we can't worship God. So when we know who God is, then we can only worship properly. And the only thing, or the only way to know who God is to know Jesus Christ. Christ, you. So, una, responsive. Second, submissive. A real worship is characterized or submissive or submission. Sa verse 2, sinabi dito, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak at ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na iyong minamahal. At pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo, sorry, na-distract ako, Moira ang nasa isip ko. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin. So may instruction ng Panginoon, Abraham, sabi ni Abraham, ano po yan? Narito ako. Kunin mo, ialay mo. Anong tugon ni Abraham? Sa verse 3. Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar sabi ng Diyos. The English, Abraham rose early, he saddled his donkey, he split the wood for burnt offering, he arose, he went to summarize worship's submission. Abraham did what God said. Sure. Iniisip ko kay Abraham, it will not make sense. Like, tandaan natin, balik tayo po sa history. Abraham at si Sarah walang anak. At ang sabi sa Genesis 15, sabi ni God, ni Abraham, yung blessings ay ibibigay ko na lang sa servant kasi hindi sa servants ko kasi wala kaming anak wala kaming pagbibigyan ng. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi. Magkakaroon ka ng anak. Doon buhos ko ang blessing na to at dahil sa anak na to magkakaroon ka ng dadami ang iyong lahi and you will be called the Father Abraham nga ang tawag sa kanya, di ba? So, tapos, Genesis 22, ipapapatay sa kanya ng Diyos. It doesn't make sense. Paano mangyayari yung promise mo sa akin? Nadadami ang lahi ko, kukunin mo rin pala. Alam niyo po, when we submit to God, alam niyo yung instruction ng Panginoon kalimitan sa yung pinapagawa ng Diyos sa atin, out of this world. Doesn't make sense. When you submit, see the reality of what is. Submission, really, one of the characteristic of it. You submit what He says. You submit to what He says. Not because you are obliged to or because you because of fear of punishment, no. Because you know the one na nagbibigay ng instruction, kilala mo siya. He is a promise keeper. You know who God is? Submission
is kaya-kaya natin. Because it's about trust. Alala ko yung isang bata pagka lalo na yung mga anak ko kapag bago pa lang naglalakad, tapos yung talon ka, 'di ba? Talon ka. Maikli lang naman. Bakit nakakaya nilang tumalon? Kasi they trust their father. O kung ako 'yon, tiwala sila na kaya ko silang sambutin. You know why we can't experience the blessings of God, the rewarding presence and His blessings sa ating mga buhay? Takot tayong tumalon. Or we don't trust the one that's giving instruction. Tao pwedeng mag-fail pero siya hindi. Ever. And alam mo yon ni Abraham. Mamaya makikita niyo kung bakit. So, Abraham's worship manifested in itself in humble submission to the will of God. Worship not only find its root in what the Word of God says, but it is also rooted in obedience to the Word, to what the Word of God says. It is one thing to know, take note of this, it is one thing to know what God says, but it is another thing altogether to obey God. Number 3, third characteristic of an extravagant worship is sacrificial. Verse 2, at sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na iyong minamahal, at ialay mo bilang handog na susunugin. Sacrificial. Sabi dito, kunin mo ang iyong kaisa-isa minamahal. By the way, hindi ito yung focus ko ngayon, pero I was amazed sa chapter ng Genesis 22. The first mentioned principle ng love ay ito. Saan nyo unang makikita yung word na love sa Bible? Ito. It talks about God's Father's love to His Son. Pero hindi yun yung focus ko ngayon dahil worship ang pag-uusapan natin. Pero nakaka-amaze lang. So, ano nga ba tayo? Sacrificial. Ito yung act of worship. Sacrificial. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ang asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Pupunta sila doon sa lugar kung saan gagawin yung sakripisyo. Sasamba sila doon at anong gagawin ni Abraham? Magsasak. Doon pala yung worship. Verse 2, take now your son and offer him there as a burnt offering. And sabi niya sa mga kanyang tauhan, we will worship. Abraham's worship wasn't cheap. It was costly. Hindi tira-tira. Diba? Kahit tayo, hindi naman tayo Diyos, pero we were offended, bigyan mo tayo, may magbigay sa'yo buto ng chicken joy, like, papak. Tapos, yun na lang. Abraham's worship wasn't cheap, it was costly. Pag po pa tayo pumupunta dito sa church, sacrifice our time. Because we know we will meet God together with the believer. Do that because we want to make a sacrifice. We want to meet our brothers and sisters, do Bible study together because we want to encounter God kasama ang aking mga kapatid. We make sacrifices. That's an act of worship. Na kahit antok na tayo,
Lord, I want to meet you in prayer and read your word. Kahit pagod na ako, gagawin ko pa rin. Because I worship you. By the way, when I hear the word worship, ang nasa isip ko lang ito, Panginoon. Love. It's worship. Loving God. So, real worship is always costly. Sabi ni David, David himself in 2 Samuel 24:24, sabi niya, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang bagay na walang halaga sa akin. Yung time natin mahalaga, pero sinasakripisyo natin dahil mahal natin siya. I pray na hindi ito, and of course, this is, itong story ni Abraham is very specific, pero for a reason and purpose. But, kung ikaw yun, I mean, like, bibigyan tayo ng gano'ng instruction. Your only son. Kaya sabi sa Hebrews chapter 13 verse 15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Kaya tawag sacrifice of praise. Hindi siya basta-basta kumanta, tumayo, tumugtog. Kaya yung mga musicians, because you want to worship God, magsasakripisyo kayo, mag-practice. Pakilakas pa ulit yung amen. Not because you do it out of obligation, but because you worship God. Yung worship leaders magsasaulo ng lyrics. Kaya kahit mawala yung monitor, okay lang. Diba? Kaya yung tawag natin doon, button pushers. Hindi po drug pushers, button pushers, yung mga napindot doon. Iaayos mabuti ang lyrics, pakikinggan mabuti. Ia-align sa songs, iintindihin yung kanta para hindi kung saan-saan pumupunta. Because you worship God. I will not worship God that cost me nothing. And praise the Lord. Because lahat tayo dito, we make sacrifices and nakikita yun ng Panginoon Diyos. And we must continue to grow and level up our offerings. And pang-apat, focused. Genesis 22 verse 5. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey. Now, anong point dito? Bakit hindi isinama ni Abraham yung dalawa niyang mga tauhan doon sa bundok kung saan nila i-express or gagawin yung worship or sacrifice? Well, I want to make a point lang dito that because there's a lesson here. Pwedeng alam ni Abraham na makakasagabal sila sa gagawin na sakripisyo o pag-aalay sa kanyang anak. There are many things in life that would hinder our worship. We need separation. We cannot serve two masters. We need to separate our lives, our hearts, from the things that could hinder our worship to God. All the things that would hinder us, ano pwede? The problems of the flesh, the mind, the world, etc. Kung ano pa. Dapat lahat ng yan ay mawala when we go and seek the Lord in worship. Anything that distracts the mind from Him is a hindrance to genuine and biblical worship. Anything that would distract our mind should be iwanan natin. Sabi ng prayer kanina ng worship leader, iwanan natin.
Ano natin yung labahin. Iiyak ka na pala, taas ka na nataas ng kamay kasi, Lord, pag uwi ko, tambak. Hindi mo na-experience si God. If we would worship the Lord, we must cease to exalt self. Ibig sabihin, mawala yung yung self-exaltation. And we must focus on exalting Him and Him alone. Think about His goodness. Think about His love. Sometimes it's distracted tayong mag-worship. Kasi may mga condemnation tayo sa ating mga sarili. And ito yung nakakalungkot. At ito yung lagi kong instruction sa aking mga nami-meet. Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation in Christ Jesus. Condemnations, yung mga, when we feel condemned because of our own shortcomings, sometimes it's hard na lumapit sa Panginoon. Tama ba? Kaya nga yung mga nasanay na hindi na magpakita, minsan, ang hirap bumalik dahil may feeling of condemnation. Baka hindi na para sa akin yung pangako ng Diyos. Baka hindi na para sa akin kasi ganito ako. Yung condemnation, palayo yan sa Diyos. Pero yung conviction ng banal na Espiritu at buhay sa iyo at nasa sa iyo, kahit mag-fall short ka, marirealize mo, Lord, nagkulang ako, kinapos ako, hindi ko pala talaga kaya na wala ka. Mas lalo kang lalapit sa Panginoon. Kasi marirealize mo, hindi mo kaya nang wala siya. And when we think about that, we have that kind of mindset na, yes, we fall short at times, but there is now no condemnation. Yung condemnation galing yun sa kaaway. Yun yung gusto niyang ma-feel mo at isipin mo para hindi ka lalong lumapit sa Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, tamo, anak, hindi mo kaya, halika. Balik ka lang. We worship God. Sabi dito, let us draw near, Hebrews 10:22, let us draw near to God with a sincere heart. And with a full assurance that faith brings. With a sincere, free of distractions, free of doubts. And panghuli, evident. Kitang-kita on display. Now, I want to make sabihin natin a point dito, heads up, pag sinabing evident, hindi pakitang tao. Hindi ibig sabihin ay show off. Evident, ibig sabihin, meron siyang, may makikita talaga sa buhay natin. Kitang-kita yon. Hindi pinapakita para ipagmalaki, iba yon eh. Madediscern naman natin ang spirito na yon. Pero hindi pwedeng hindi makikita. Yun lang yung point ko. Pwede natin pekein, pero yung totoong worship, may bunga talaga siya. Verse 9, at sila'y dumating sa lugar, verse 9 to 10, na sinabi sa kanya ng Diyos, nagtayo roon si Abraham ng isang dambana, inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng bandana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at tinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Anong point nito? Abraham is very much willing to sacrifice his own son. Andun talaga, gagawin niya, kitang-kita niya. Kitang-kita ng Panginoon. Kaya ang sabi, ito yung sa English, talagang ginawa niya. Kasi pwede kasing hindi naman ginawa niya yung umpisa, okay, nag-submit siya, nagpunta siya sa bundok, pero andun na. Ayan na yung mismong sakripisyo, gagawin ko na. Pwedeng sabihin ni Abraham, hindi ko pala kaya. Then, hindi complete ang worship.
At sinabi sa Genesis chapter 22, 11-12, ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi nung anghel, huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman. Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Now, kinonfirm ng angel of the Lord na si Abraham really fears God. Now, don't get us wrong, when we fear God, it doesn't mean nag-obey si God dahil takot ako sa Diyos. Alam kasi ni Abraham that when he disobey God, he will be separated from Him. When we talk about fear of the Lord, it talks about fearing to be separated from God, na mapalayo sa Diyos. Kaya gusto na nating sumunod sa Panginoon dahil natatakot tayo sa kaparusahan. Hindi yun, kundi natatakot tayong mawala sa piling niya. At sigurado si Abraham doon sa kanyang faith na yon, na he want to obey God even though it doesn't make sense. At hindi mo pinagkait. Ngayon, anyway, ano lang to, just to steer your mind. May tinatawag sa theology na theophanies. And the angel of the Lord, sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gawan ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos, God as a third person. Pero ang sabi, at hindi mo pinagkait sa akin. Sino ba yung sa akin? Sa akin, yung angel ba ang nagsabi na, nag-instruct kay Abraham na iala yung anak? Di ba si God? Bakit sabi ni angel sa akin? Just to steer your mind. May grammatical error ba dito? Or, who's that angel of the Lord? Anyway, true worship is experienced inwardly and then is expressed through our actions. To summarize, true worship is expressed inwardly and expressed through our action. So ito yung 5 puntos. Now, ang tanong ko, as my challenge, why do you think Abraham did all of that? What motivates Abraham to make that kind of extravagant worship and sacrifice? For sure, mahirap yon kay Abraham. For sure, masakit sa puso. For sure, iniyak yon ni Abraham. Yet, he responded to the call of God. It is because of faith. Hebrews chapter 11 verses 17 to 19. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac. Bilang handog sa Diyos, buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong pinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos bumuhay ng patay. Kilala niya kasi ang Diyos. Kilala niya ang Diyos. And he trusted God. Paano natin masabi? Balikan natin yung verse 5. Di ba pupunta sila sa bundok? Bakit ang sabi ni Abraham sa kanyang mga tauhan, babalikan namin kayo? Bakit nakakasigurado si Abraham na babalik sila? Ang punta nga niya doon, iaalay niya yung kanyang anak. Another thing, may nilagpasan akong verses, 7 and 8. Nagsalita na si Isaac. Ama, narito, sabi ni Abraham, narito ako. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Kaya't sinabi ni Abraham, anak ko,
Ang Diyos ang magkakaloob ng korderong susunugin. At sila'y umalis ng magkasama. May nakita si Abraham, kaya he obeyed God. What if he saw Jesus Christ, the coming Messiah? We know na itong story is a picture of God the Father and God the Son. And for sure, it was a prophecy. Ang kordero, dahil ang ipinalit na hindi, ang pinalit kay Isaac is ram, hindi lamb. Pag binasa niyo yung sumunod na mga verses, kumuha si Abraham, pinakuha ng Diyos kay Abraham, meron ditong lalaking, ang tawag kasi sa lalaking tupa ay ram. At yun ang ipinalit. Di ba kordero ang ipapalit? Ang sabi ni Abraham, kordero. He is talking about, this is a prophecy, a prophetic statement of the Lamb of God who will take away the sins of the world. Yung hindi pinagawa ni God kay Abraham, pinigilan niya si Isaac. Ginawa ng Diyos sa sarili niyang anak. Ginawa ng Diyos Ama na ibigay ang kaisa-isa niyang bugtong na anak na si Jesus upang maging ultimate sacrifice for the sins of the whole world. And that's the picture of the love of God. Kagaya ng sinabi ko kanina, the first mentioned principle of love, this is a picture of God the Father loving God the Son, but despite they love one another, sinakripisyo ng Ama ang kanyang anak just for the sinners like us. John chapter 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. The next day, he saw Jesus coming to him and said, behold, the Lamb of God. Can you imagine that? We have a problem. Bakit hindi natin ma-experience yung totoong worship? We have a sin problem. We are separated from God because of our sinful nature. And we cannot truly worship God without genuine faith in Jesus Christ. That's why, I don't know, I see new faces here. And if you're new to this church, I want to invite you. I want to invite you to come to Christ and put your trust in Him. He's worthy. He loves you and gave His life for you. He is the God who made flesh. Because there's no other way in which we human beings will be saved from the damnation and judgment of God. But out of the love of God, binuhos niya yung galit niya sa sarili niyang anak. To be a substitute. Kanina, substitute. And I want you to come to Christ. Not your good works, not your good morals and efforts. We can't do that. We cannot do that. We always fall short, no matter how good we are. There is only one way in which a person can be saved, and that way is Jesus Christ. So please come and experience the true worship, the inward experience. Yet the time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. You need to us to give you the Holy Spirit so that you will understand who He is. And ang mangyayari, magkakaroon ng
May inward experience, pero may outward expression. Romans 12:1, sabi dito, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, kung paano mo nakita ang biyaya ng Diyos. Kailangan maliwanag yun kasi yung Romans 12 is just a conclusion of Romans 1 to 11. The mercies of God, the love of God. How beautiful is the love of God. And therefore, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. This is your true and proper worship. Do we want to experience a real worship sa Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo. And right now, I want you to humble yourselves before the Lord. Alisin lahat ng distractions. Ano yung nagdi-distract sa atin ngayon in really truly coming to Christ? Yung bang mga sins na nagagawa natin ng paulit-ulit? Yung bang mga challenges sa ating buhay and situations, alam yan ng Diyos. At inalaw yan ng Diyos para lapitan mo siya. But sometimes we reject, or most of the time, we reject His voice. Sometimes we say, I don't want to do anything about it. Wala akong, hindi ko muna pakikialaman, Lord. Ako muna. Mga kapatid, God is good and He loves you. He loves you more than anyone in this world na pwedeng magparana sa inyo yun ng love na yun. Si God lang ang totoong nagmamahal sa atin ng perfect. And He wants your heart, mga kapatid. Are you afraid to come to Christ because iniisip mo kailangan ko munang magbago para tanggapin ako ng Diyos? Hindi mangyayari yun, mga kapatid. Lumapit ka, tatanggapin ka ng Diyos at babaguhin ka niya. Hindi natin kaya. Ang gusto ni God, come. I want you to know me. I want you to experience a real loving relationship because that's worship. That is what worship is about. Lord, thank you for your word. We humbly come before you and acknowledge our sins and shortcomings. And we say sorry for that, Lord. Forgive us from all our self-reliance, self-exaltation, self-pleasure. Forgive us if we always think about ourselves and not you. And we surrender to you once again. We commit our lives to you. Help us. Help us, God. We want to know you. We want to believe that you love us and that you care for us. We want to believe that your promise is true. And we want to follow you, God. Help us. May we hold on, may we lay hold of the promises that you laid down doon sa iyong mga salita and firmly believe all the truths that you said. But most especially, Lord, thank you, God, for sending your only begotten Son, Jesus Christ. Because He is our true worship leader. Because there is no man in which a person will be saved. There is only one mediator between man and God, and that person is Jesus Christ. We come to Christ ngayong umagang ito and we want to experience who you are
We want an intimate relationship with you, God. So we believe in coming to Christ right now, surrendering our lives and everything that distracts us from you. Thank you, God, for your word. We lift your name up. You are worthy. There is no one like you. There is no one beside you. To you alone are the highest praise. May the love of God the Father, in the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. To Him be the glory in the church and in Christ Jesus Christ. In Christ Jesus. Everybody says amen and amen. Kahapon po, during our devotion, may pinaan sa akin si Lord. Vic. Nung nakilala ko si Lord, napatunayan ko kung gaano siya kaseryoso sa buhay natin. Iulitin ko, God is serious. Hindi siya seryoso sa'yo, lahat na nandito sa atin. Magkakasama. God is very serious. So ngayon, let's sing this song as act of surrender and worship to our Lord. Church, let's sing, Here I Am. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether to
give you the highest praise and adoration. We worship you, God. We worship your name, Jesus Christ. We worship you, oh God. Thank you. Thank you, God. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Let's all be seated for some announcement. Salamat po sa Diyos. Praise. A blessed morning po sa bawat isa. Sino pong masayang nakatanggap ng salita ng Panginoon? Amen. We are really blessed at talagang nag-overflow yung love ni Christ sa atin. And we thank God for that love. And napakabuti po ng Panginoon dahil may bago po tayong mga attendees ngayon. Yan. So, let us all welcome. Once I called your names, inaanyayahan po namin kayong tumayo to be recognized at para ma-welcome po namin kayo. So, andito po yung si Maurice Coativo. Hello. Yan. Sige po, tayo po tayo. Yan. Larish Gel Coronado. And Addison Sapalio. Yan. Welcome po sa Christ to the Philippines na Kerlan, and we are really excited to journey with you. Mas makilala pa natin si Christ. We have big groups po dito sa ating discipleship group dito sa ating church, and we would like to welcome you if you really want to know Christ at gusto po namin ibahagi kung ano po yung pag-ibig, yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. We invite you po. May mga lalapit po sa inyo mga sa leaders natin. Yan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Yan. And another announcement po sa mga kumuha po ng mga susunod na hakbang, booklet, yan. So may bayad po, may payment po na 30 pesos. And after this service po, you may approach Brother Gat for your copies. Yan. And then magkakaroon din po ng women's meeting after the service because it's the second Sunday of the month. And in line with that, ay marereschedule po ang CEF meeting sa lahat po ng ating mga teachers sa CGMES ay marereschedule po to give way to our women's meeting. And this time po ay, last time po, yung mga pastors po natin ay pumunta po sila sa Bicol, and this time po ay pupunta naman po sila sa Bohol. Yan, to echo po yung ating discipleship. So, inaayahan ko po ang ating mga butihing pastor dito po sa unahan para maipag-pray po tayo ng ating congregation. At inaayahan ko din po, syempre po kasama po yung kanilang mga asawa. Though hindi po nila kasama physically sa trip, pero may I invite also yung mga samonim po natin kasi alam po natin na kasama po nila ang ating mga pastor sa lahat ng mga trips. Yan. At tinatawagan ko po si Brother Sunny to pray for our dear pastors. Okay po. Ayan. So, tinatawagan ko po si Brother Jolly at si Brother Sunny to speak blessing po dahil si Brother Jolly po ay for local missions, si Kuya Sunny po ay for district po, tama? Ayan, international mission. So, sige po, parehas po tayong mag-speak ng blessing sa ating mga pastors. Praise God. Sama po sa ating gawin ngayon ang ating pagdulog sa ating Panginoon. Panalangin po natin ang kanilang missionary work na ito sa lalawigan po ng Bohol. So, inayak po lahat, tumayo po. Bless po natin sila ng ating mga kamay sa pagkakataong ito. Ama naming banal at dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na mailalapit namin sa iyo. Maitutulog po namin ang mga pastor, Pastor Voltaire, Pastor RJ, sa kampaning ito na kung saan nga Ama,
tutungo po sila sa lalawigan ng Bohol. Dalangin namin ang pag-iingat mo sa kanila, ang leading ng Holy Spirit sa kampaning ito, sa lugar na pupuntahan nila, sa mga lokal na iglesia po ng Christ of the Philippines. Ikaw po ang patuloy na makasama at maranasan. Ituro mo ang lahat na kung saan nga, Panginoon, ay malalakas, ma-enhance ang lahat po ng kampanin, ng mga manggagawa mo doon sa pamamagitan nga po ng pagpunta at presensya ni Pastor Voltaire at ni Pastor RJ. Patuloy mo rin pagpalain naman lahat ng pangangailangan. Katagpuin mo ang lahat ng ito. Ilayo mo sila, Ama, sa anumang kapahamakan o anumang pagkilos ng kaaway, kundi matagumpay na maisagawa ang kampaning na ito, na ikaw nga, Panginoon, sa lahat ng ito ay aming maitaas at maparangalan. Salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin ang paglalakbay nilang ito ay tunay na pinagkaloob mo na rin ang katagumpayan, Lord, ang kabuluhan na maging mabunga, at sa lahat ng ito, Panginoon, mapagpala ang lahat po ng aabutin sa lugar na iyon ng lalawigan ng Bohol. Kaya hindi, Ama, sa lugar po naman namin ito na maiiwan, patuloy mo rin pagpalain ang kampanin na sa amin ay binigay mo. Tunay na ikaw lamang din, Panginoon, ang sa amin ay manguna. Naranasan namin ang lahat ng mga pagpapalang yan, na tulad ng gagampanan po nila ng aming mga pastor doon nga po sa lugar na yon. Salamat na marami. Panginoon, inaangkin po namin, tinugon mo na ang aming pagdulog na ito sa iyo. Sa matamis pakapangyarihang pangalan na iyong anak na si Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Bigay ko lang po yung details. Lalayag. Lilipad pala. Lilipad kami. Siyempre, hindi po naman kami lilipad sa sarili namin. May aeroplano. So, bukas po, kaya lang magkaiba po yung flight namin ni Pastor RJ. Sa hapon siya, ako po sa umaga. Kasama po si Pastor Sherwin Sandoval. Kami tatlo pong lalaki po ang pupunta doon. Yung pong aming session is between 6 in the evening to 9 in the evening. 3 nights po na pag-share. So, ibig sabihin po niyan, March 12, 13, and 14, sama niyo po sa prayers. Mga 20 to 22 ang attendees. Iba't ibang churches po ng Christ of the Philippines. Malawak po ang outreaches ng Bohol. May mga napakalayo hanggang 3 oras ng biyahe papunta at pabalik. So sa umaga naman, yun ang gagawin namin. Iikot kami dun sa mga churches. Magme-minister kami sa kanila, sa mga members na nandun. At pagka sa gabi, kami po na may magkikita-kita doon sa Tagbilaran. Doon po yung pong main area. So sama po niyo sa prayer. At babalik kami sa Biyernes. Bali po 5 araw po yung trip na ito. Salamat po sa inyong lahat. God bless po. Salamat po Kuya Jolly. Salamat din po Kuya Sunny. Thank you very much po. Thank you po. And this time po, tinatawagan ko po ang mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong March. Yan, punta po tayo dito sa unahan. At to pray and to bless you as well. Birthdays, anniversaries po. Yan. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po kayo tatanungin kung kailan kami pupunta sa inyo. Ayan, sino ba po ang nag-celebrate ng birthday ng March anniversary? Wala na po. So, bali, 3 bahay lang po yung pupuntahan natin. Ano po? Ayan. So, ayan, si Miles pa din. Sige po, Pastor Voltaire, pwede pong pag-pray po natin sila. Alam nating lahat na kagalakan na tayo tumungtong sa bagong taon ng ating mga buhay, bagong taon ng ating anibersaryo. At lahat ng ito'y dahil sa biyaya ng Diyos. Overflowing ang pag-ibig ng Diyos sa inyong lahat. Kaya kahit sa dami ng mga challenges na naganap, you are still here, breathing, because God really loves you and pours out everything para kayo'y lalo tigit sumigla sa paglilingkod sa Kanya. Mapalad yung mga nauna na may kaugnayan sa Diyos. They are there because they have finished the race. Importante na sa panalangin natin lahat tayo makakumpleto ng ating race sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po'y tumayo at iyalay ang ating
pakikipagsaya, pakikipaggalak sa mga bata, mga katandaan at mga taong naririto sa harapan na dumako sa kanilang kaarawan o anumang special occasion sa kanilang buhay. Ama naming Diyos, salamat po sa patuloy mong pagkilos, paggawa sa kanilang mga buhay. Kilala mo sila personally. Alam mo ang kanilang mga hangarin sa kanilang puso. Alam mo rin ang kanilang journey, Lord God. At alam namin sa bawat pagkakataon, ikaw ang gabay. Ikaw ang tunay na nagdadala sa mas mataas na antas ng kapakikipag-ugnay sa iyo upang sa pamamagitan na ito, lalo tigit nilang malaman kung ano ang nais mo sa kanilang buhay. At mula roon, humakbang sila sa landasing hinanda mo para sa kanila upang ikaw ay patuloy nilang mapapurihan, masambat, madakila. Salamat po sa kanilang physical na kalusugan. Salamat sa kanilang emotional strength na galing din sa iyo. Salamat sa kanilang kakayanang pakipag-ugnay sa iba. At ngunit lalo tigit sa lahat, salamat sa kalusugang spiritual na ikaw lamang ang pwedeng magbigay. At dahil doon, ang bawat bahagi ng buhay nila ay sasangkap ayon sa iyong plano at hangarin para sa kanilang paglago, sa kanilang paglakad, sa kanilang lalo tigit pagkakilala sa iyo. Patuloy mo silang bigyan ng bagong pananaw sa patuloy na pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Patuloy nilang maialay ng buong buo ang kanilang buhay sa iyo. Walang ifs, walang buts, walang reservation, kundi punong-puno. Buhay na sakripisyo sa iyong harapan ang kanilang magiging buhay at patuloy na magiging dahilan ay ikaw ay kasama nila. At ito'y dahil sa iyong patuloy na pagbuhos ng banal mong Espiritu sa kanilang buhay. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Ikaw ang pinapupurihan, sinasambat, dinadakila namin. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Happy birthday. And a blessed birthday po sa ating mga March celebrators. This time to end us in a closing prayer, may I invite Brother Efren po. Praise God. Bago tayo dumako sa ating panalangin, pwede po ba natin alayan na malakas na palapak ating Panginoon? Woo! Mas malakas pa po! Woo! For the Lord! Mas malakas pa po! Amen! Hallelujah! Glory, glory, glory to the living God! Panginoon, maraming salamat o Diyos sa oras na ito na nakasama ka po namin, Panginoon. Maraming salamat sa Banal na Espiritu, sa siya pong sumama sa amin sa mga dagdang oras. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat nalulugod ka, Panginoon, sa isang pagsamba from within, O God. Lahat ng pagsamba from inwardly, Lord God, hindi mo gaanong na-appreciate, Panginoon. Subalit, Lord, ang pagsamba na mula sa ikabuturan namin puso, ikaw ay nalulugod, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Na tunay, O Diyos, ikaw ay tapat sa iyong pangako. Ikaw ay tapat sa iyong salita, Panginoon. Kung paano pinatunayan mo kay Abraham, Panginoon, ang iyong katapatan. Gayun din, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, alam ko na patutunayan mo, Panginoon, sa bawat isang narito, Panginoon, na ikaw ay Diyos na tapat, na kanilang sinasamba, pinaglilingkuran, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos, na ginamit mo, Panginoon, sa lahat ng tumayo. O God, maraming salamat, Panginoon, especially, O God, sa iyong anak na ginamit na naghayag na iyong salita, Panginoon. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang bawat isa. At Lord God, dalangin po namin na sa aming pag-uwi, Panginoon, patuloy mo kami samahan. At muli, O Diyos, sa darating na linggo, Panginoon, muli mo dalhin ang aming panyapak sa lugar na ito upang kami patuloy na sumamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan magpakailanman, O Diyos.
Lord God, sa iyo ang papuri, Panginoon. Pasalamat at kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, we pray. Amen! Woo! Amen. Praise the Lord. A blessed Sunday, everyone. God bless po.